Dati-rati tuwing aalis kami ng bahay ay konti lang yung oras na iginugugol namin sa pagpe-prepare or sa pagre-ready ng mga dadalhin namin. Pero ngayon, andito na si baby, iba na. Ang dami mo nang kailangan i-prepare, ang dami mo nang kailangan planuhin, para lahat smooth. Hi mga langga! Ako nga pala si Jen at ako ay isang dairy farmer dito sa New Zealand kasama ang aking asawa na si Mike. Nagtatrabaho at nagmamanage kami ng isang dairy farm. Ngayon ay first time naming aalis kasama si baby. Pupunta kami sa grocery shop para mag-grocery. Ang dami-dami mo nang kailangan i-prepare bago kayo makaalis. Tulad na lang ngayong umaga, syempre kailangan natin magdala ng malaking bag para sa lalagyanan natin ng mga gamit na kinakailangan natin. Nagdala ako ng extra na mga damit para kay baby at para sa akin. And of course yung nappies niya. At dinala ko rin yung breast pump para makapag-pump ako while on the way sa Taupo. Totoo din talaga yung mga sinasabi nila na kapag nanay ka na, mawawalan ka na talaga ng oras para sa sarili mo. Lalo na't bagong ina pa lang tayo at pinafamiliarize pa lang natin yung bagay-bagay. Kaya't para sa mga bagong ina na katulad ko, kapit lang tayo mga momshies. Kung pakiramdam nyo ay napapabayaan nyo na yung sarili ninyo and you felt bad about it, just know na hindi po kayo nag-iisa at magiging okay din ang lahat. Dapat nyo lang isipin na ginagawa natin yung best natin para sa ating mga babies. At ano lang naman ba yung mga ilang araw, ilang buwan na hindi tayo nakakatulog ng tama kumpara sa moments or sa pagkakataon na makasama natin yung ating mga chikiting sa ganitong stage. Kasi napakabilis nilang lumaki. Kaya nararapat na i-enjoy natin yung moment. Yung pagkakataon na tayo lang yung mundo nila. Yung sa atin lang sila nakadepende. Dahil pagdating ng panahon, di magtatagal, magkakaroon na rin sila ng sarili nilang pag-iisip, sarili nilang mga desisyon sa buhay, at hindi na nila tayo kailangan. Kasi magiging independent na sila. Kaya mga mommies, don't feel sad, don't feel bad about yourself. Kung pakiramdam nyo, pangit-pangit nyo na, at nakakalimutan nyo na yung sarili nyo, nakakalimutan nyo ng mag-ayos, hindi kayo nag-iisa mga momshies, at hindi rin yan maglalast for long. Huwag kayong mag-alala, lilipas din ang lahat ng ito. Anyway, tayo ay paalis na mga langga. Sinuwerte kami ngayon kasi maganda yung weather, at ito na yung exciting part. Kasi nga, ito yung first time na isasama namin si baby sa labas. Pero noon namang umalis kami sa hospital, bumiyahe kaming tatlo ni Mike ng mga ilang oras din yon. At behave na behave naman si baby. Bago pala kami umalis, sinigurado ko lang rin na nakainom si baby ng gatas para busog siya at nagdala rin ako ng pacifier. So let's go mga langga! Itong sasakyan namin, enough lang talaga siya para makasakay ang 4 na adults. Ngayon na kasama namin si baby. Pero kapag wala si baby, 5 adults yung kakasya dito. Alam nyo ba, plinano namin na umalis ng bahay kaninang umaga pa mga langga. And time check, it's 3:30 p.m. na nang nakaalis kami. At syempre kasama namin sina mama at papa. Sa mga nagtatanong po pala kung sina mama at papa ba ay dito na magsistay, hindi po mga langga. Binigyan lang po sila ng visa or visitor visa ng immigration sa New Zealand ng 1 taon. Pero hindi nila mauubos yung 1 taon kasi kailangan din nilang bumalik sa Pilipinas by December. Kaya at the moment, ina-enjoy muna nila yung life namin dito sa New Zealand. This is very new para sa kanila yung lifestyle namin. Siguro they find it boring kasi sobrang layo sa buhay nila doon sa Pilipinas. Dito, malalayo yung mga neighbors. At lahat ng mga neighbors dito, mga langga, lahat ng mga tao dito na magkakapit-bahay ay may kanya-kanyang buhay. Hindi sila yung tipo na nagkikita sa kanto, yun bang may isa na biglang susulpot na lang sa bahay para bumisita. Iba yung kultura nila dito. Kung gusto mong bisitahin ng isang tao, kailangan mo munang magsabi in advance. Kasi lahat sila dito busy sa trabaho nila. Anyway, update mo na kay baby. Ayan, sobrang behave naman si baby dito sa sasakyan. Parang gusto niya yata yung galaw ng sasakyan kasi para siyang hinihele. Andito na tayo sa part na malapit na sa Taupo. Ito yung paborito kong scenery dito kasi para siyang mala Jurassic na itsura, yung mga kahoy dyan sa gilid-gilid. Ginigrace din pala yan mga langga, so may ginigrace dyan ng mga karnero. Minsan may mga baka din, pero hindi yan for milk purposes ha. Yun ay for meat purposes at yung mga sheep naman ay para sa kanilang buhok or kanilang fur. Anyway, andito tayo sa Taupo and nag-stop over muna kami sa farmers para bumili nitong baby on board na signage. Nawala kasi yung sa amin na binili ko last time kaya bumili na lang kami ng bago. Tapos pupunta tayo dito sa my chemist warehouse para bumili ng nappy ni baby. Napakagastos maging parents mga langga. Kaya kayo dyan, kung hindi pa kayo ready, kung hindi pa kayo prepared, naku, wag muna kayong mag-baby. Kailangan muna ready kayo financially, emotionally, at physically bago kayo mag-baby mga langga. Kasi I am telling you, hindi po siya madali. It's very exhausting, pero at the same time, it's very rewarding. Mas nangingibabaw yung rewarding na part kasi ibang-iba yung saya na mararamdaman mo sa tuwing nakikita mo yung anak mo. Kaya kahit nawala kang tulog,
Lalo na sa first few weeks ng buhay ng anak mo, ayos lang kasi para naman yun sa kanya. So hindi na pala ako nakapag-vlog dito sa loob ng Chemist Warehouse kasi medyo strict sila dito. And nagmamadali na rin kasi kami ni Mike. Pero after dito, nagpunta kami sa Sari-Sari Store, sa Filipino Sari-Sari Store dito sa Taupo. Naghanap kasi ako ng cheese, yun bang Eden cheese, pero wala akong nakita. Walang stock sila Auntie Arlene. Gusto ko sana gumawa ng pandesal. Matagal ko nang gustong gumawa ng pandesal, pero matagal na rin silang walang stock ng Eden cheese. Yun yung gustong-gusto ko na palaman sa pandesal. At ayoko yung cheese na made dito sa New Zealand. Iba yung lasa ng Eden cheese At naghanap din ako ng tuyo para kay mama. Kasi si mama nag-crave palagi ng tuyo or bulad. Kaso wala rin silang stock. Kaya purga mo na si mama sa tuyo or bulad ngayon. Ang sarap sana bumili nito, yung mixture ng halo-halo, yung bang loob niya. Kaso, tinatamad akong gumawa. Kaya next time na lang siguro yan. Unahin muna natin yung mga pinunta natin dito na kailangan nating bilhin. Hindi ko na pala sinama si baby dito. Nasa sasakyan lang sila ni na mama at papa kasi mabilisan lang naman yung pag-grocery namin dito sa Asian store. Pagkatapos namin dito ay pupunta na naman kami sa Pack and Save. Doon tayo mag-grocery ng mga items, mga gulay, ng mga meat, ng mga kailangan natin sa bahay. Yan pala yung mga presyo ng mga Filipino foods dito mga langga. Hindi ko na yan iisa-isahin. Kayo nang bahala ang magbasa. And finally, andito na tayo. So ayan, kung wala si baby, kung wala tayong anak, dire-diretso na sana tayong pumasok doon sa Pack and Save. But since we have a baby now, kailangan natin mag-google ng oras talaga para sa mga ganitong bagay. So, ayan, dinala lang namin yung car seat para hindi na namin kailangan ilipat si baby. Iniwan ko na lang doon sa bahay yung attachment ng stroller namin. And off we go! So, tingnan natin kung hanggang kailan si baby maglalast na hindi siya iiyak. Anyway, tulog pa naman siya ngayon. Marami nga akong mga nakikita dito na nagdadala ng mga infant or mga newborn babies na mas maliit pa kay baby. Ang laki-laki pa rin ang tiyan ko mga langga, kasi syempre 11 days pa lang naman tayo since nanganak tayo mga langga, kaya wag kayong judgmental. Dito pala kami nag-grocery kasi ito yung mas maraming deals, mas mura yung mga bilihin, at mas maraming mga varieties sa mga pagkain dito mga langga. Minsan meron ako nahahanap dito na kangkong, minsan meron ding sitaw, yung ibang mga Filipino gulay, ganun. Pero kung hindi naman siya in season, ito lang talaga yung mga makikita yung mga gulay dito mga langga. Pabalik-balik lang talaga siya. Maswerte tayo ngayon kasi mura lang yung avocado. So, 4 pieces for $2 siya. May mga pagkakataon na umaabot ng $5 per piece ng avocado mga langga. Yun yung winter time na hindi in season yung avocado. Ayun si Papa, sanay na sila dito kapag nag-grocery kami, alam na nila yung mga sikot-sikot dito. And as you can see, yan lang din yung mga options sa mga fruits. Fruits natin dito mga langga. So, mostly ay apples, merong mga pears, kiwi fruit, mandarins, grapes, tamarillos. Hindi ko pa na-try yung tamarillos. Pero yeah, yun yung mga makikita nyo ditong mga prutas. Wala yung mga kinikrave ko na lansones, mangosteen, rambutan, manggang hilaw ba. Yun yung kinikrave ko. Kaya pag uwi namin mga langga, magsa-stock up talaga ako ng mga prutas at magbumukbang ako ng mga prutas. So, ito yung mga fishes nila dito, naka-frozen mostly sa kanila. Maliban na lang dito sa mga nakat na nila in half or in fillet size. Meron sila doon na frozen bangus mga langga, pero hindi natin yun binili kasi kakabangus lang natin nung nakaraang araw. Yung binili ko na lang na isda is yung kahaway. So, dito na part, medyo nagigising-gising na si baby, pero hindi pa siya fuzzy. Tsaka meron din akong gatas na na-pump kanina, kaya ayan, pinainom ko sa kanya. Pero kaunti lang yung na-pump ko. And kalaunan, umiyak na siya. Kulang pa yung gatas na binigay ko sa kanya. Kaya pumunta na lang kami sa sasakyan para padidihin siya. Ayan, at behave na ulit si baby. We are on our way back home na. And base sa experience namin, na umalis kami for the first time kasama ang aming infant, hindi siya madali mga langga, but doable naman siya. As long as na-organize mo na lahat ng mga dadalhin mo, lahat ng mga kailangan mo, kung hindi fuzzy masyado si baby. So, ayun, okay naman si baby. Nakisama naman siya sa amin. Pagdating namin sa bahay, ayun at antok na siya, kaya kailangan ko na siyang ihele. Alam niyo mga langga, sabi ng iba, malaki daw si baby for 11 days old ha. I don't know, kasi hindi ko naman mako-compare si baby sa iba kasi wala akong mga nakikitang mga bagong panganak dito na bata. But mostly sa mga comments, sabi nila malaki daw si baby. Anyway, ito pala yung binili namin doon sa Chemist Warehouse. Aside doon sa Napi, bumili ako nitong
sunscreen kasi sobrang init dito sa bahay at kapag ka pinapaarawan namin si baby, ayoko naman na masunog siya, di ba? Bumili rin tayo nitong panghugas ng bottle ni baby or ng mga pumps or lahat ng mga ginagamit ko para sa kanya. Tsaka ito rin, importante yung para sa ilong mga langga kasi base sa experience ko, nako, kinailangan ko talaga yan. Tsaka nail cutter and then yung brush sa buhok. Bumili nga pala ako dun sa Timo ng electric na nasal aspirator pero hindi pa siya dumating kaya ito naman na yung ginagamit namin and so far sobrang ganda ng product na yan mga langga. Very effective siya. So nagbihis lang ako and sobrang haggard ng itsura natin mga langga. Ang lalim na ng aking eye bags kasi wala tayong tulog in the past few days pero hindi ako nagrereklamo. It's okay. Basta't para kay baby. Dahil nakatulog na si baby, let's go out para kumain. Magdi-dinner na kami and it's 8:30 p.m. Tamang-tama, masarap yung ulam namin ngayon. Meron kaming binili na clams. Hindi ko alam kung anong pangalan nito sa atin, no? Basta't ang sarap ng sabaw. Ganda daw ito para sa mga nagbe-breastfeed at para sa mga buntis. Tsaka meron din tayong burrito ko na salmon or salmon. Yan, ang sarap niyan mga langga. Kain pala tayo. Anyways, maraming salamat sa panonood mga langga. God bless. Bye!